Isang mapagpalang araw ang pagbati ko sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Bread of Life. Muli po ay narito na magsasahimpapawid na muli ang programang ito upang abutin po ang bawat isa saan mang dako lugar kayo naroon, saan mang bansa, saan mga dako ng inyong tahanan. Kung kayo man ay nagbibiyahe at ngayon ay naka-online na kayo, nakabukas na ang inyong mga Facebook, at gusto nyo akong samahan sa live streaming, magandang araw sa bawat isa. Purihin ang Diyos. So, nais ko pong bumati una po sa ating mga minamahal na mga tagapakinig dito po sa ating minamahal na bansa, sa lahat ng mga taga-Luzon, sa iba't ibang ministry, iba-ibang church, denomination, organization, anuman ang inyong kinalalagyan na samahan. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang umaga. Tayo'y muling magsalo-salo sa atin pong pagkain. Ito po ay ang pagkain ng ating spiritual na buhay. So, binabati po natin ang ating mga kamanggagawa sa Shalom Ministry, diyan man sa Baguio, dito man po sa Antipolo, sa pangunguna ni Reverend Father Archie Giriba, at sa lahat ng mga kamanggagawa, mga co-preacher diyan sa Shalom. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. So sa mga kaibigan, mga kapatid, kamanggagawa po sa Masbate City, anumang church, anumang denomination, Assemblies of God, maging sa church ng All for Jesus Ministry, Victory Church, anuman ang kinabibilangan nyo dyan sa Masbate, magandang umaga sa inyong lahat. At muli, samahan po ninyo ako sa atin pong pagsasaimpapawid ng programang Bread of Life. At ganoon din po sa mga kapatid, kaibigan natin sa Pangasinan po, especially sa ministry na pinangungunahan ni Bishop Jan Sagawinit. Magandang umaga po sa inyo at samahan po ninyo ako sa pagsasaimpapawid ng programang Bread of Life. At ganoon din po sa iba po nating mga kapatid at kaibigan diyan po sa San Mateo Rizal, sa pangunguna ni Pastor Romy Gracia. Isang mapagpalang umaga ang pagbati ko sa inyo. Andiyan na po sila Sister April, Brother Mar. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa gawaing ito ng Bread of Life na atin pong isinasagawa para po maghatid ng tinapay ng buhay sa bawat tahanan, sa bawat dako, saan mang lugar na naaabot ng programang ito. At ganoon din po, tayo po ay nagpapaabot po tayo ng pagbati po sa iba't iba pang dako sa lugar po ng sa Montalban pala po, yung kay Pastor Romy Gracia. Pasensya na po, medyo nalito. Ganon din po, tayo po ay nagpapaabot po ng pagbati sa dako po ng Bisaya. Nandyan po ang ating taga-subaybay, sila Sister Rowena Hikes at ang kanyang asawa, si Brother Jack. Ito po yung mga kamanggagawa po natin sa Tunga Leyte na lagi din po silang naka-online para po tayo ay samahan sa atin pong pagsasahimpapawid ng programang Bread of Life. At tayo po ay nagpapaabot po ng pagbati sa atin pong mga kaibigan at kapatid po natin diyan po sa lugar po ng Mindanao, na kung saan po sila po ay regular din po na sumusubaybay sa ating programa na Bread of Life, diyan po sa Sultan Kudarat, sa Cotabato City, General Santos City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, at higit po sa lahat sa Davao City, na nandyan po ang akin pong isang kamag-anak na pastora, na founder po ng Majesty Church, si Pastora Ana Leonor Entrina. Salamat po na siya po ay patuloy din ginagamit ng Panginoon sa kanya, sa ministry na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. At siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga taga-subaybay at tagapakinig po sa iba't ibang bansa. Simula po tayo sa ating mga kaibigan at kapatid dyan po sa Tauranga, New Zealand, Hamilton, o Rotorua man, o sa Rotorua, sa Auckland, saan mang lugar kayo ng New Zealand. Mapagpalang araw po sa inyo pong lugar na kinalalagyan. Abutin po kayo ng Panginoon sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Purihin po ang Diyos sa atin pong mga taga-subaybay po sa lugar po ng Singapore.
Andiyan Sister Jolie Sapitola. Salamat na siya po ay ginagamit ng Diyos para po ang atin pong live streaming po ay maipaabot din sa iba nating mga kababayang Pilipino po sa Singapore. At ganun din po, salamat po kay Brother Marlon Pabilan na siya po ay taga-subaybay na po natin at nagsusubscribe po siya ng atin pong ginagawa na daily live streaming. At nagpapasalamat siya na marami din daw po siyang natututunan sa atin pong sinasagawang programang ito. Siya po naman ay nasa Madrid, Spain. At purihin natin at pasalamatan din ang Diyos sa iba pang mga nasa Europe na naabot din po ng programang ito. At sila po ay napagpapala sa pamamagitan ng kanila pong pagsubaybay sa atin pong sinasagawang live streaming. Ganon din po, pinapabot po natin ang ating pagbati sa ating mga kapatid kamanggagawa po dyan po sa lugar ng Japan. So marami na po sa iba't ibang lugar po ng Japan na nag-subscribe din po sila ng atin pong live streaming at hindi man po minsan nakakasabay sa atin pong pagsasaimpapawid. Sabi nila ay after po ng mga pangangaral natin, saka po sila nakakapanood. Gayun pa man, kahit late po silang manood, magpasalamat po tayo na sila po ay naaabot ng pangangaral ng inyong lingkod. Ganon din po ang ating mga kapatid po sa lugar po ng Korea, saan man kayong lugar dyan sa Korea, sa Seoul, sa Jeju Island, sa Busan, saan mang lugar. Mapagpalang araw sa inyo mga mahal kong mga kaibigan at mga kamanggagawa dyan sa Korea. So, pinapabutin po natin ating pagbati sa lugar ng Hong Kong, China, Macau, sa mga kababayan nating Pilipino na nakakapanood po ng programang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa atin po siyempre mga taga-subaybay dyan po sa Amerika. So, madalas po nating taga-subaybay, Sister Sheila Salcedo Interia, na kung saan siya po ay nandyan sa San Jose, California. At sa atin pong mga kapatid at kamanggagawa sa Crossroad Ministry, dyan po sa Daly City. At ganun din po sa ating kamanggagawa at mga kapatid, dyan po sa Family Church, Family Christian Church sa pangunguna ni Pastor Alex Cabansagan. Mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyo. At sa atin pong mga kamanggagawa din sa International Christian Church, na kung saan po ito po ay sa San Bruno. Magandang umaga po sa inyo. At sa iba't iba pang lugar dyan sa California, ako po'y nagagalak na kayo po ay laging mahatidan ng mensahe mula sa salita ng Panginoon na pinagkakaloob po sa inyong lingkod. At sa iba't iba pang mga bansa na dinadagdag ng Panginoon, mayroon po tayong tagapakinig na po sa Australia. At kahagabi po ay nag-message po ang isa nating tagapakinig na taga Mindanao na ang mensahe at pangangaral na inihatid ng inyong lingkod ay nakaabot na po sa Cyprus. At doon po ay lalaganap na rin po ito sa mga kababayan nating Pilipino. Kaya po palawak po ng palawak ang atin pong gawain na minsan hindi po ninyo nakita na naka-online, pero po after po kasi ng atin pong pangangaral, ito po ay sinesend ko po sa bawat mga tagapakinig at taga-subaybay. At yung hindi po nakakasubaybay, kasama po sa napapahatidan. At ang ginagawa po nila, kahit late na po, ito po ay pinoforward nila sa kanilang mga relatives at mga kaibigan sa iba't ibang bansa at maging dito po sa atin pong bansa. Kaya patuloy ang paglaganap at patuloy na dumarami po ang ating taga-subaybay sa programang ito. Purihin po ang Diyos, maparangalan at maluwalhati po ang kanyang banal na pangalan. At ngayon po, tayo po ay muli darako po tayo sa atin pong pagsasaluhan na salita ng Panginoon at tayo po ay papasok na po sa chapter 8 ng Book of Revelation. At kung nandyan na po kayo, mangyari pong inyong buksan ang Book of Revelations, chapter 8, beginning verse 1 up to 7. Okay? Ang sabi po sa bahaging ito ng kasulatan, nang tanggalin ng tupay ang ikapitong selyo, tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. Pagkatapos nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng trumpeta. May isa pang anghel na lumapit sa altar. Dala ang isang gintong lalagyan ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos at ihandog ang gintong sa gintong altar sa harapan
ng trono. Talatang 4, mula sa kamay ng anghel ay pumailan lang sa harap ng Diyos ang usok ng insenso kasama ang panalangin ng mga pinabanal. Pagkatapos kumuha ang anghel ng mga baga sa altar at pinuno ang lalagyan ng insenso at inihagi sa lupa, at bigla namang kumidlat, kumulog, umugong at lumindol. Verse 6, nakahanda na ang 7 anghel upang patunugin ang kanilang trumpeta. Nang patunugin ng unang anghel ang kanyang trumpeta, umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng kahoy at ang lahat ng damo. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa. Saglit po tayong manalangin. Iyo pong bendisyonan, Panginoon, ang bahagi ng kasulatang binasa ng iyong lingkod, at buhat sa bahagi ng kasulatang ito, Panginoon, mangusap po kayo sa lahat ng aking mga taga-subayba at tagapakinig sa programang ito, at loobin po ninyo, Panginoon, na bawat isa ay tunay na mapagpala, at tunay nga, Panginoon, ang karunungan mo, ang kapangyarihan at kapuspusan ng iyong banal na Espiritu, akin pong inaasahan na iyo pong ibubuhos sa iyong lingkod, at ang iyong mensahe po ay buong liwanag na maipapahayag sa ikapagpapala ng bawat isa. Samahan po ninyo kami sa pagsasahimpapawid ng programang Bread of Life. Ikaw ang maitaas, maparangalan at maluwalhati sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Purihin po ang Diyos, at tayo po ay dumako po sa pagtatalakay sa bahaging ito ng kasulatan. Para po sa atin pong paglilinaw, tayo po ay nasa pagtatalakay po sa Book of Revelation. Nasabi ko nga sa inyo, ang aklat ng pahayag ay isinulat ni Juan nung siya po ay naka-lockdown sa pulo ng Patmos. Ipinatapon siya doon nung panahon ng Roman Empire, at ito po ay sa pagitan ng 90 BC hanggang 100 BC AD. Ito yung after death of Christ. So 96, sa pagitan po ng 90 to 100 BC. At gusto ko pong liwanagin sa inyong lahat na ang Diyos ay nagbigay ng kapahayagan, unang usap kay John the Beloved, at siya po ay hindi lamang binigyan ng kapahayagan na siyang dahilan kung ba't isinulat niya ang aklat ng pahayag, kundi siya ay nagkaroon ng personal na karanasan na dinala siya sa langit at ipinakita ng Panginoon ang mga mangyayari sa hinaharap. At atin pong tinalakay ang patungkol po sa 7 sign o mga pangyayari na magaganap sa huling panahon. At nasa 7 na po tayo, 6 na po yung natalakay natin, at tayo ay papasok po sa 7. At dito nga po sa ating binasa, yung 7 sign ay inilalarawan po na mayroong lilitaw na 7 angel. Alam mo, ang Lord, hindi natin minsan maintindihan, o minsan ay mayroon din tayong katanungan. Mahilig talaga na 7-7, di ba? Yung Jericho Wall nung panahon ni Joshua, chapter 6 ng aklat ng Joshua, bago po yun napasok, nawasak at na-conquer ng mga Israelites sa pangunguna ni Joshua, ay pinaikot sila doon ng 7 beses, at 6 na araw silang iikot, at sa bawat araw ay 1 beses nilang iikutin, at sa 7 ay 7 beses nilang iikutin. Pansinin din po natin na dito din po sa bahagi ng kasulatan, kung babasahin po natin, nagsimula po tayo sa chapter 6, chapter 7, ay ipinahayag po yun pong 7 tanda o pangyayari na mangyayari bago po dumating ang rapture, o maaring sa kalagitnaan ng mga pangyayari maganap po ang rapture. Ang isang sigurado ko po, ito po ay magaganap sa huling panahon o sa kapanahon na natin. Nasabi ko nga ito yung last days. At natalakay po natin yung hanggang 6 na mga sign o mga palatandaan na magaganap sa huling panahon, at tayo po ay pumasok po ngayon sa 7. At doon sa 7 palatandaan, ang sabi po doon ay 7 angel yung ipinakita na lumitaw. At bawat angel ay may hawak na trumpeta. At yung
hawak na trumpeta ng mga angel na ito ay kanilang hihipan at sa bawat pag-ihip ay mayroon pong pangyayari na magaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Yan. So, maliwanag po sa atin. So, dito rin po ay ipinahayag na bago po umihip ang mga angel na ito na siyang hudyat ng mga masasalimuot na mangyayari sa mundo, ay nagkaroon muna po ng katahimikan. Alam po ninyo, may mga time naman pala po na kahit po maraming mga gulo, ay may mga time na magkakaroon ng kapayapaan. Kasi ang sabi po dito, sa verse 1, ay tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. So alam mo ninyo, yung kalahating oras sa Panginoon, katumbas po yun ng maraming taon sa atin pong mga tao. Dahil nga ang isang araw sa Diyos ay katumbas ng 1,000 taon sa atin. So ibig sabihin, nagkaroon din po ng kunting katahimikan. Pero pagkatapos po ng katahimikan, kaya po minsan, maging aware po tayo, minsan ay panahon ng katahimikan, peaceful ang lahat, nagdiriwang ang lahat, nagsasaya ang lahat. Hindi natin alam. Sa mga susunod palang taon, matindi nang mangyayaring distraction. Katulad po ng ating nararanasan ngayon. Mga nakalipas sa taon, enjoy tayo, biyahe doon, bili dito, bili doon, tayo ng bahay dyan, tayo ng mga kung ano-anong mga facilities ginagawa ng mga tao dahil peaceful pa. Pero hindi nila akalain, isang araw, darating ang coronavirus, malalockdown at hindi na magiging malaya ang mga tao na kumilos at pumunta sa iba't ibang dako, di ba? So parang ganito rin, sa bahaging kasulatan ating binasa, nagkaroon daw po ng katahimikan. At pagkatapos po noon ay muling lumitaw ang mga angel na may hawak ng trompeta. At ang sabi po sa bahagi po ng kasulatan na atin pong binasa dito po sa ika-6, sa verse 6 ng Book of Revelation, nakahanda na ang 7 anghel upang patunugin ang kanilang trompeta. At nang patunugin ang unang anghel ang kanyang trompeta, umulan ng yelo at apoy na may halong dugo, nasunog ang 2 bahagi ng lupa, ang 2 bahagi ng mga kahoy at ang lahat ng damo. Purihin at luwalhati ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Dito po makikita natin, mga minamahal kong mga tagapakinig, na yun pala pong mga angel, sabi ko nga sa inyo, may mga hawak ng trompeta. Ipinakita po kay John the Beloved nung siya ay dinala dun sa heaven. At nung hipa na nga po, yun pong trompetang hawak ng unang angel, ito po yung mga pangyayari na nangyari. Ang sabi po, umulan ng yelo, may halong dugo, nasunog ay 2 bahagi ng lupa dahil umulan din ng apoy. Yan. So ito po ay, hindi naman natin ito pwedeng sabihin na ito po ay isang parable. Pwede po tayo ditong magbigay ng kunting paglilinaw. Pag sinabi po kasing apoy ay talaga pong apoy po talaga yan. Hindi po natin pwedeng baguhin yan. Pero ito pong sabing umulan ng dugo ay possible po na ito po ay tumutukoy sa isang madugong pangyayari o pagkakaroon ng mga patayan na katulad ng inilarawan po doon po sa ika-4 na sign ng isang kabayong maputla na ipinakita kay John the Beloved, na iyon pala po ay ang sinisimboluhan po ng kabayong maputla ay ang pagkakaroon po ng patayan, mababangis na hayop at mga salot. So ito rin pong sinasabi na umulan ng dugo ay tumutukoy po ito sa akin pong opinion. Ito po ay magkakaroon ng madugong pangyayari o maaaring ito ay tumutukoy sa kapahamakan po ng marami. Kung paano po ito, ang sabi po doon ay umulan din ng yelo. Alam mo ninyo, kung pag-ulan po ng yelo ang pag-uusapan, ay madalas naman pong nararanasan yan. Kahit nga dito sa ating bansa, may mga lugar na biglang umuulan ng yelo at yung pong mga yelo minsan po kasi lalaki po ng hulin, kasi lalaki ng butil ng mais. Nararanasan po yan sa ibang mga lugar. Pero sa mga bansa na talagang may snow, ay pangkaraniwan na lang po yan. Ako nung ako po nasa Hong Kong, nakaranas po ako ng
snow at may mga pagkakataon po na minsan ay malalaki po yung patak. So, yung pag-ulan po ng yelo ay pangkaraniwang naranasan yan, maging po sa lugar po ng Russia, ng Korea, ng Japan, ng Amerika. So na-experience po nila yan. Pero iba pa po yung snow. Yung snow po kasi masarap po yun. Pagka po umuulan nga, yung iba lumalabas para mapil nila yung lamig ng snow. So, ang ibig ko pong sabihin, ito po ay hindi ho ito pangkaraniwan. Kasi kung babasahin po ninyo ang isang bahagi po ng kasulatan sa Revelation chapter 16 verse 21, doon po ay may pag-ulan ng yelo, kaya lang po ang lalaki po nung timbang. Na kapag nabagsakan kayo mamamatay, tag 50 kilos po ang sabi po sa Biblia. Yan po ay sa Revelation chapter 16. So, tatalakayin pa po natin yan sa mga susunod na pag-aaral. Verse 21. So, basta doon lang muna po tayo na nagkaroon ng madugong pangyayari, umulan ng yelo, pero ang higit na bibigyang diin ko po dito, yung umulan ng apoy at ikaatlong bahagi ng lupa ay nasunog. Ayan. So, paano po ba mangyayari itong tinatawag na pag-ulan ng apoy? At meron na bang pangyayari sa Biblia na ang Diyos ay nagpaulan ng apoy? Meron na po. At ito po yung gusto kong bigyang diin. Dito sa pag-ihip ng trompeta ng unang anghel, na kung saan ito po ay naganap sa ikapitong sign o pangyayari na papangyarihin ngayong huling panahon. So gusto ko pong ipaunawa sa inyo na nangyari na po yung pag-ulan ng apoy nung panahon po ni Abraham at sa kanyang pamangkin na si Lot doon sa Sodoma at Gomora. Paano po nangyari ang pag-ulan ng apoy? At bakit kinailangang paulanin ng Diyos o paulanin ng Diyos ng apoy nung kapanahonang yaon? Okay, medyo mahaba-haba po ito, pero mas mainam po na ito po ay atin pong basahin para po lalong maintindihan po natin ang naturang kwento. Ang sabi po dito, basahin po natin ang chapter 19, verse 29. Okay. Alam ko yung iba naman ay alam na yung istorya, pero maganda po yung nababasa natin ng maliwanag yung scripture para hindi po tayo nagtsamba-tsamba sa ating mga sinasabi at makita natin na yung atin pong pinag-aaralan ay talaga pong nasa Biblia. Okay. Magdidilim na ng chapter 19 ng aklat ng Genesis. Magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodoma. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos ay yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsabing, kung maaari po duman muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo. Pero sumagot sila, huwag na lang, doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi. Verse 3, pinilit sila ni Lot, kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin, mga pagkain, nagpaluto rin siya ng tinapay at walang pampaalsa at naghanda na ng hapunan. Nang maiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Tinawag nila si Lot at tinanong, nasaan ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan at sinabi sa kanila, mga kaibigan, umaasa akong hindi ninyo gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto ninyo, may dalawang akong anak na dalaga, ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Pero huwag ninyong galawin ang dalawang taong ito dahil nga bisita ko sila at dapat ko silang proteksyonan. Verse 9, pero sinabi ng mga tao, dayuhan ka lang dito, kaya sino ka para makialam sa amin, umalis ka riyan.
baka mas sigit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila. Pagkatapos itinulak nila si Lot, lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito, pero binuksan ito ng dalawang anghel na nasa loob at hinatak nila si Lot. Pagpasok, isinara ang pintuan. Pagkatapos binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Verse 12, sinabi ng dalawang anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa o mga manugang na lalaki o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito dahil lilipulin namin ang lungsod na ito. Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa, kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga maging manugang niyang lalaki at sinabi, magmadali kayong umalis dito dahil lilipulin ng Panginoon ang lungsod na ito. Pero hindi sila naniwala dahil akala nila ay nagbibiro lang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at mga dalawang anak na mong babae na nandito. Umalis kayo agad dahil baka madamay kayo kapag nilipol ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao. Verse 16, hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala sa palabas ng lungsod. Verse 17, nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. Pero sumagot si Lot, Panginoon ko, huwag ninyo na po akong patakbuhin papunta ng bundok. Kinahabagan ninyo po ako, ipakita ang kabutihan ninyo sa akin sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Pero napakalayo po sa bundok, baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Verse 20, nakita ninyo po ang maliit na bayang iyon sa unahan, tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maari po bang doon na lang pumunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako? Sumagot ang Panginoon, oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayang iyon. Sige, tumakbo na kayo roon dahil wala pa akong gagawin hanggat hindi kayo nakakarating doon. Ang bayang iyon ay tinatawag na Suwar dahil maliit lang ang bayang iyon. Verse 23, nakasikat na ang araw nang dumating sila Lot sa Suwar, biglang pinaulanan ng Panginoon nang naglalagablab na asopre ang Sodoma at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira doon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Verse 27, kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya kinausap ng Panginoon. Minasdan niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking horno. Inalala ng Diyos si Abraham nang lipulin ng Diyos ang lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot, at iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak. Pinagpala ng Diyos ang kanyang salita na ating binasa. So ang pangyayari po sa buhay ni Lot nung panahon po ni Abraham ay pagpapatunay na nagkaroon na po ng pagpapaulan ng apoy. Kaya lang po, ang pagpapaulan ng apoy nung panahon yon ay sa dalawang syudad lang ng Sodoma at Gomora. Ang dahilan po, napakasama na ng mga mamamayan na naninirahan doon. At makikita po natin sa istorya, kung atin pong babalikan ang chapter 18, bago isinagawa ng Diyos yung pagpapaulan ng apoy sa Sodoma at sa Gomora, ay kinausap niya muna yung taong may relasyon sa kanya. Sino yun? Si Abraham. At sabi niya, sagad na ang kasamaan ng tao sa dalawang syudad na yan, kaya ako'y nagpasya na tupukin na yan o wasakin na yan o gunawin na yan, Sodoma at Gomora. Kaya si Abraham, makikita niya sa chapter 18 ng Genesis, ay umapila sa Panginoon at sinabi, Panginoon, paano kung may 50 dyan na matuwid? Idadama yung ba? Sabi ng Panginoon, hindi. Paano kung 40 lang? Ay hindi rin.
Kung 30, hindi rin. Kung 20, hindi rin. Paano kung 10? Hindi rin. Alang-alang sa 10. Hindi ko pa rin gugunawin. At walang natagpo ang 10, liban kay Lot at sa kanyang 2 anak. So, madalit salita, hindi pwedeng mapuspon. Hindi pwedeng mapigilan ang pagpapaulan ng apoy at pagtupok sa Sodoma at Gomora. Kaya ito po ay isinakatuparan ng Diyos. Pero ang magandang balita, kung mayroong kapahamakan, lalo na kung pagpapaulan ng apoy, na ikamamatay at ikapupuksa ng mga naninirahan doon o ng mga tao, bago pala iyon isagawa, kung may matagpuan na matuwid, hindi idadamay ng Diyos. Kaya ito po yung binasa natin para hindi madamay si Lot at ang kanyang 2 anak. Nagsugo ang Diyos ng angel at ito ay nasa-anyong tao. So ang angel po pwede pong mag-anyong tao. Makapangyarihan po kasi. Ang mga angel po kasi makapangyarihan po yan. Kaya nilang mag-anyong tao. At ang sabi nung siya ay dumating na nagdidilim na, nakita sila ni Lot at nakita at alam ni Lot na masasama ang tao doon sa Sodoma. Kaya po siya po ay nagpasya na anyayahan ito sa kanyang tahanan. At ipinagluto niya ito, pinakain, at nung magagabi na, may mga nakarating na mga tao na nagsabing, nalaman namin may tumuloy sa inyong mga dayuhan, ilabas mo ika yan, sapagkat yan ay sisipingan namin. So, ang Sodoma at Gomora po, nandyan po yung mga homosexual, na kung saan, yung mga lalaki, inaasawa po mga kapwa lalaki. At dahil nga mga angel, ako po'y naniniwala na ito po ay talagang magaganda po ang ayos nito. Mga gwapo po ito. At nung malaman ni Lot na masama ang balak ng mga mamamayan doon sa lugar ng Gomora, ay inalok niya, sabi niya, may 2 akong anak dito, wag niyong pakialman yung bisita ko. Abay, napaka pambihirang istorya, no? May tao kayang ganon? Ibibigay mo yung anak mo para wag lang pagsamantalahan ang bisita mo. Pero ako po'y naniniwala na itong si Lot ay mayroon pong discernment. Na-discern niya na ang bisita niya hindi pangkaraniwan. So, handa niyang isakripisyo ang buhay niya, handa niyang isakripisyo ang anak niya para dun sa bisita. At hindi po mapigilan yung mga tao. At niraransak na po yung kanilang pinto. Kaya po, ang kanilang bisita na mga angel ay gumawa ng hakbang. Binulag po yung mga gustong magwasak ng pinto. At pagkatapos, kinausap na po si Lot at sinabi, magmadali kayo. Kami ay pumunta rito para puksain ang mga taga rito upang gunawin o puksain ang mga naninirahan dito. Kami ay inutusan para kayo ay iligtas. Kaya puntahan mo na ang iyong mga kasambahay, ang iyong mga anak, ang iyong mga kaanak. Umalis kayo dito dahil hindi namin isa sa katuparan ang pagpuksa sa mga taga rito o pagwasak sa Sodoma at Gomora hanggat hindi kayo nakakaalis. At ang sabi niya, nag-aatubili pa si Lot, pero hinahaltak na siya ng angel, kinakaladkad na siya. Pumunta na kayo, punta mo na mga kamag-anak mo. At pinuntahan, ang sabi doon, ang kanya mga manugang o magiging manugang, pero hindi naniwala dahil akala po nila nagbibiro lang si Lot. Pero yung 2 niyang anak, dahil kilala siya, ay naniwala. At pag-alis ni Lot, kasama ang kanyang asawa, nagmamadali sila. Kinakaladkad na sila ng angel. At si Lot ay nakiusap, huwag mo kaming dalhin sa malayo. Diyan na lang sa pinakamalapit na bayan dahil hindi namin kaya na. At yun ay tinawag na bayan ng Zoar. Sabi ng angel, sige, doon na kayo. Hindi ko isa sa katuparan ang pagpuksa sa mga taga rito hanggat hindi kayo nakakaalis. At sila nga po ay umalis na may instruction, huwag kayong lilingon. Palibhasa po, yung asawa po ni Lot ay matigas ang ulo, hindi po sumunod at nang hinayang po sa marami nilang inalisan na mga ipinundar nila doon sa lugar ng Gomora.
doon sa dalawang syudad na yon, ay lumingon. Kaya po ang nangyari, anong nangyari? Nasumpa, naging haliging asin. Hindi nakarating doon sa ligtas na lugar na kung saan po mayroon pong ipinapakita ito sa atin. Pero po si Lot at ang dalawa niyang anak ay naligtas. At nung nandun na nga sila sa lugar ng Suwar, nakaalis na sila doon sa syudad na yon, ang sabi doon, pinaulanan na ng apoy ang lugar ng Sodoma at Gomora. Kaya po, yung sinasabi po sa aklat po ng Revelation na binasa natin sa chapter 8, ay maliwanag doon sa verse 7 na mayroon talaga pong pag-ulan ng apoy na nangyari nung unang panahon. At hindi po malayo na yung ganong pangyayari ay mangyayari din sa panahon natin ito. At kung ito po ay mangyari, ako po'y naniniwala yung Diyos noong panahon ni Lot na nagligtas kay Lot bago winasak, ginunaw ang Sodoma at Gomora, ay siya ring Diyos na magliligtas sa atin ngayon. Oo, sinasabi ko sa inyo, may nakatakdang kapahamakan na magaganap dito sa mundo. Tulad ng mga nakaraang pagtatalakay ko sa mga pangyayari na papangyarihin na ipapahintulot ng Diyos doon sa 6 na sign na aking ipinangaral sa mga nakaraang pangangaral ko. Magaganap po ito, sigurado. Pero ang magandang balita sa inyong mga mananampalataya, sa ating mga mananampalataya, kung isasagawa ang matinding distraction, patayan man yan, salot man yan, lahat ng masasamang pangyayari, ang maganda po dyan kung ikaw anak ng Diyos, ikaw ay taong may relasyon sa Diyos na katulad ni Lot, hindi papayag ang Diyos na ikaw ay tamaan at madamay ka sa kapahamakan at distraction na mangyayari. Magsusugo at magsusugo ang Diyos ng angel, ng mga tao na gagamitin niya para ikaw ay kaladkarin, hatakin, para hindi ka mapasama doon sa mapapahamak. Na katulad ng ginawa doon sa pamilya ni Lot, ayaw ng Diyos kahit isa, dalawa yan, na kung magkakaroon ng matinding distraction, uulan ng apoy, ayaw ng Diyos na ikaw ay tupukin ng apoy na yan. Lahat ng tao na may relasyon sa Kanya, ililigtas niya. Alam mo ba ninyo na siguro po na pag-aaralan naman po natin yan, kung hindi po aktual na manggagaling sa langit yung apoy na babagsak, at ang sabi po dito, hindi po isang syudad, hindi dalawang syudad, ika-8 parte po ng daigdig, 1/3 ng earth ang uulanan ng apoy. Tanong, ito ba'y aktual na talagang uulan ng apoy galing sa langit tulad ng sa Sodoma o Gomora? O sa pamamagitan po ng mga inimbento na mga missile ng mga matatalinong inventor, na kapag ito po ay bumagsak sa syudad, sa bundok, ay mag-aapoy po ang buong lugar at mawawasak. Maliwanag po na malaking distraction lahat ng nabubuhay, maging puno o anumang mga nabubuhay sa lugar na babagsakan ng apoy ay mamamatay. So alam mo naman ninyo, ito pong mga atomic bomb natin ngayon, pag bumagsak po sa isang lugar, mag-aapoy po yan. Maaaring yan po ay maging kasangkapan, sapagkat lahat ng mga inihanda ng tao na pamuksa, lahat yan ay pasasabugin. Lahat po yan ay darating yung panahon na yan po ay talaga pong gagamitin. Kaya maaaring tao rin po ang gamitin para po magkaroon ng katuparan ito. Pero kung ang pangyayari po ay katulad sa Sodoma at Gomora, dalawang opsyon lang yung pinakita ko sa inyo, na pwedeng yung mga inimbento ng mga tao, ng mga atomic bomb,
mga missile ay gamitin para po, sabi diyan, ikatlong bahagi ng lupa ay masira at masunog. Pangalawang opsyon po diyan ay maaari ding mangyari yung katulad ng nangyari nung panahon ni Lot na mismo talagang umulan ng apoy na may halong asupre at nasunog yung siyudad ng Sodoma at Gomora. Kaya lang po inuulit ko po, kung ito may papangyarihin at mangyayari, at talagang ito'y mangyayari sapagkat nasusulat yan ay magaganap. Ang sigurado lang po ako, yung Diyos na nagligtas kay Lot, taong may relasyon sa Diyos nung unang kapanahonan ng panahon ni Abraham, ay siya ding Diyos na magliligtas sa taong may relasyon sa Kanya. Kaya nga, napaka-importante yung mayroon tayong tamang relasyon. Nang sabi ko nga, ang ating pangangaral, walang pinipiling relihiyon, walang pinipiling sekta, anumang denomination, anumang organisasyon, anuman ang kalagayan mo sa buhay. Ang importante, hindi yung organisasyon, hindi yung relihiyon, kundi yung maayos na relasyon sa Diyos. Dahil yung maayos na relasyon sa Diyos, iyon ang pagbabatayan. Kapag magkaroon na ng matinding distraksyon, umulan ng apoy, umulan ng mga salot, umulan ng kung ano-ano pang mga ikapapahamak ng mga tao, o ikawawasak ng mundo, ang importante, may tama kang relasyon dahil iyon ang pagbabatayang ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Amen. Amen. At kung papansinin po ninyo, nung panahon din ni Lot, ay ang bagal-bagal pang kumilos ni Lot eh. Ano ang ginawa ng mga angel? Hinahaltak na sila. Talaga pong kinakaladkad na sila. At ang maganda po doon, ang concern sa pagliligtas na yon ay hindi lamang pala kay Lot, kundi binibigyan ng pagkakataon yung mga relatives. Sa panahong ito, ang mundong ito ay parang katulad ng Sodoma at Gomora, na kung ano yung kasamaan ng mga tao nung unang kapanahunan, ay siya din kasamaan ng mga tao sa kapanahunang ito. Nagkalat din ang mga homosexual, ang mga masasamang tao, ang mga mapagsamantalang tao, ang mga kriminal, at iba't iba pang mga masasamang tao. So iyan din yung sitwasyon natin ngayon. Napakahalaga po na sa panahong ito, mahalaga na tayo ay mayroong tamang relasyon sa Diyos. Dahil sigurado po na magaganap ang nakapanukala sa salita ng Diyos, na magkakaroon ng matinding distraksyon. Sigurado pong uulan ng apoy. Pero gusto kong ipakita sa inyo mga kapatid, na yung Diyos na kumilos nung panahon ni Abraham, na nagligtas kay Lot at sa kanyang mga anak, ay siyang Diyos natin din sa panahong ito. Na hindi niya gusto na ikaw ay mapahamak. Na siya ay nagpapadala ng mga kakasangkapanan niya para tayo ay kaladkarin, hatakin papunta sa lugar na ligtas. At itong mga tagapangaral ng Ebanghelyo na nagpapaalala, nagbibigay ng encouragement sa bawat isa sa atin, sila ay katulad ng mga angel na sinusugo ng Panginoon para kayo po ay kaladkarin. At hindi lang kayo, kundi pati ang inyong mga mahal sa buhay, dahil ang gusto ng Diyos, ikaw at ang buong mong sambahayan ay maligtas. Kaya lang po, kung ano din ang inilalarawan nung panahon po ni Lot, ay ganun din po ang makikita natin sa panahong ito. Na kahit na po tayo pursigido na akayin yung ating mga anak, akayin yung ating mga mahal sa buhay, kasama na po yung ating mga manugang, yung ating mga relatives, yung ating mga kaibigan, kahit tayo pursigidong sila'y maakay para sila ay maligtas sa darating na kapahamakan, sa nakatakdang kapahamakan, ay marami po yung ang hirap pong maakay. Sabi po sa bahagi ng kasulatan, ligtas sana yung mga manugang ni Lot, ligtas sana yung asawa ni Lot. Pero ano po ang nangyari? Akala po ng mga manugang nagbibiro lang. Ibig sabihin hindi totoo, hindi seryoso.
At iyan ang kalagayan din ng maraming tao ngayon. Yan din ang kalagayan ng marami nating mga relatives at kamag-anak. Pag nangaral ka ng gospel at sinabi mo mag-aral tayo ng salita ng Diyos, dumalo tayo sa simbahan, umattend tayo sa gawain ng Panginoon, tayo po ay mag-prayer meeting, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Yung mga gawain na siyang way para tayo ay maligtas, di nila papansinin. Akala nila, biro-biro lang. Ibig sabihin, bibihira yung talagang seryoso. Katulad nung mga manugang ni Lot. Akala nagbibiro lang. Kaya dapat sana maligtas yung mga manugang ni Lot eh. Ay bakit hindi po naligtas? Hindi ho nanampalataya. Hindi naniwala. At iyan ang kalagayan ng maraming tao ngayon. Kaya napakahirap nilang akayin sa gawain ng Panginoon. Dahil hindi sila naniniwala. Akala nila, basta nasulat lang yan dyan. Di totoo yan. Tagal na yan, sabi na yan. Babalik si Jesus. Lumipas na ang maraming taon. Ganyan pa rin ang balita. Di pa man ba nabalik? O, di ba ganyan ang tao? Akala nila hindi totoo. Kaya hindi sila nagseryoso. Dapat sana maligtas. Pero ayaw maniwala eh. Kaya nga ang maliligtas lang ay yung mga sumampalataya. Ang ibig sabihin, naniwala at nagtiwala. Yung sumampalataya sa Diyos, yung taong naniwala at nagtiwala sa Diyos. Kaya nga, ang kahulugan ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa Diyos na hindi natin nakikita. Kahit hindi natin siya nakikita, naniniwala tayo sa Kanya at nagtitiwala tayo na totoo siya. At totoo siya sa Kanyang mga sinasabi. Tingnan po ninyo ha. Ligtas sana. Napahamak. Bakit? Hindi nakinig doon sa mga tagapag-akay ah. Alam nyo ba, na itong mga tagapag-akay na angel, na ang tao inaakay para hindi mapahamak at dalhin sa isang ligtas na dako, kumakatawan po ito sa mga mangangaral, sa mga preacher, sa mga tao na sinisiran ang kanyang kapwa at binibigay ang babala ng Panginoon. Nasa huling araw na tayo. Magaganap na ang lahat ng mga propesya. Posibleng magkaroon na ng digmaan. Posibleng dumami pa ang mga salot. Marami pa ang mga masamang mangyayari. Ay lalo na itong pinanukala na pag-ulan ng apoy. Na ang ikaatlong bahagi ng mundo ay matutupok. Ikaatlong bahagi dito sa mundo ng mga may buhay ay mamamatay. Sino ang magpapaalala sa kanila? Sino ang gagamitin ng Diyos? Gusto nyo po ba magpababa pa ang Diyos ng anghel sa anyong tao na katulad nung panahon ni Lot at ni Abraham? No. Bakit magpapababa pa siya? May mga hinirang na siya na mga ibanghilista, mga pastor, mga preacher, na sila yung itinalaga ng Diyos sa kanyang iglesia, na maging mangangaral ng kanyang salita. Kasama na yung mga pari na nagtuturo ng katotohanan. May mga pari kasi nagtuturo ng katotohanan. Kaya lang, ilan lang yan. Lahat ng mga mangangaral, sila na yung gagamitin ng Diyos para kayo kaladkarin, akayin sa daan ng katotohanan, sa daan ng kaligtasan. Dahil sa darating na distraction, ayaw ng Diyos na kayo ay mapahamak sa pag-ulan ng apoy, sa pag-ulan ng yelo, sa pagdating ng madugong sitwasyon, pagdating ng masamang pangyayari na nakatakdang mangyari sa huling panahon. Ayaw ng Diyos na ikaw na may pananampalataya, ikaw na may relasyon sa Kanya ay mapahamak. Hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo, tulad ng ginawa nung panahon ni Lot. Hindi gusto ng Diyos mapahamak ang asawa niya. Hindi gusto ng Diyos mapahamak ang mga manugang niya, ang mga relatives niya. Ayaw ng Diyos. Kaya ang sabi kay Lot, magmadali ka. Puntahan mo na ang mga relatives mo. Hindi namin gagawin ang paggunaw sa syudad na ito hanggat hindi kayo nakakaalis. Tingnan po ninyo. Grabe ang kahabagan ng Diyos. Gano'n na lang ang pagpipigil ng angel. Gustong-gusto ng paulanan ng apoy ang Sodoma at Gomora. Pero hanggat nandoon
yung taong may relasyon sa kanya, si Lot at ang kanyang mga anak. Hindi po pinapaulan. Ganyan din po ang biyaya at grasya ng Diyos sa uling kapanahunan. Nagpipigil ang Panginoon. Ang sama-sama na nang nangyayari sa mundo, ang sama-sama na ng mga tao. Gusto ko na silang gunawin, gusto ko na silang puksain, pero hindi ginagawa ng Diyos kasi nandyan ka pa, nandito pa ako. Gusto ng Panginoon. Tayo po'y kalagkarin. Ayusin mo na yung buhay mo, ituwid mo na yung mali mo. Kung ikaw'y nanlalamig, magpakainit ka na. Kasi ayaw ng Diyos ikaw'y mapahamak. Hindi sinasakatuparan ng Diyos yung kanyang mga panukala hanggat ikaw ay hindi naiaayos, hanggat di ka na ilalagay sa isang ligtas na lugar. Ganyan na ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin at sa lahat ng tao na hindi niya nais na tayo ay mapahamak. Especially yung mga tao na tumanggap sa Kanya. Especially yung mga tao na nampalataya sa Kanya. Kaya nga tayo binibigyan lagi ng second chance na habang may oras, habang may panahon pa, kung ikaw ay nanlalamig, painitin mo ng iyong pananampalataya. Kung mayroon kang kalikuan, ituwid mo na yan. Itama na ang mali. Mamuhay na sa katuwiran, sa panuntunan at kalooban ng ating Panginoon upang kung dumating ang panahon ng kapahamakan at distraction na ipinanukala sa kanyang mga banal na salita, hindi ka tamaan, hindi ka mapahamak sapagkat walang kasiyahan ng Diyos sa kapahamakan ng mga tao na may relasyon sa Kanya. Hallelujah. Kaya po kami po ay kumakatawan. Kaming mga mangangaral ay kumakatawan doon sa mga angel na hinahatak si Lot para madala sa ligtas na lugar. Pero kahit anong pagpupursige namin, kami na mga kinatawan ng kalangitan, kami na mga mensahero ng Diyos, kahit anong pagpupursige namin na kayo ay akayin, kung hindi kayo susunod sa aming mga ipinangangaral at sa aming mga instruksyon kung paanong napahamak ang asawa ni Lot, ay gayon din po kayo mapapahamak. Sapagkat iyon pong asawa ni Lot ay nagre-represent sa mga taong nakatagpo ng daan ng kaligtasan, sa mga taong nakakilala sa Diyos, sa mga taong maliligtas sana. Pero inibig nila ang maraming bagay sa mundo. Hindi nila ito ganap na matalikuran. Di ba? Ang instruction, huwag kayong lilingon. Magpatuloy kayo. Kaya nga may kasabihan sa espiritual na aspeto ng buhay. Kung ikaw ay Kristiyano na lingon ng lingon sa makamundo mong pinanggalingan, hindi ka makakarating sa langit na paruroonan. Kung ikaw ay lingon ng lingon sa masasamang nandyan sa kapaligiran, hindi mo maiwan-iwan, hindi ka makakarating sa langit na paruroonan. Kaya nga huwag kang liliko sa kaliwa at sa kanan, dumiretso ka. Ang asawa ni Lot ligtas sana. Pero anong nangyari? Nasumpa, naging haliging asin. Hindi nakarating sa bayan ng Suwar na yun ang ligtas na dako na hindi pupuksain ng Diyos, hindi tutupukin ng Diyos. Bakit lumingon? Ano ang nilingunan? Sa palagay ninyo, bakit yung asawa ni Lot ligtas na nasa daang ligtas? Kasama ni Lot at ng kanya mga anak na tumatahak tungo sa kaligtasan. Bakit siya hindi nakarating at napahamak? Dahil mayroon siyang mga pinanghinayangan. Kung aaralin po ninyo, si Lot at ang kanyang buong pamilya, napakayaman. Dahil nung sumama po siya kay Abraham, pinagpala siya, nagkaroon siya ng maraming mga alagang hayop. At nung manirahan sila doon sa Gomora, napakayaman nila. At ito pong mga kayamanang ito na na-invest nila doon sa lugar ng Gomora, ito yung nilingon, ito yung pinanghinayangan ng asawa ni Lot. Kaya nga yung mga tao na hindi talaga 100% ang commitment sa Panginoon, yung mga taong mayroong pagka-materialistic, na
invest ng maraming mga bagay sa mundong ito. Paganda ng bahay, hindi ko sinasabing masama yan. Ay salamat naman kung maganda ang inyong bahay. Salamat kung marami kang alahas. Salamat kung marami kang negosyo. Salamat kung marami kang investment. Pero pakaiingat ka. Baka sa darating na rapture, maging daan yan para maiwan ka. Dahil panghihinayangan mo. Kaya maraming tao hindi makapagbigay ng 100% na commitment sa Diyos. Hindi makapaglingkod talaga ng 100% sa Panginoon. Dahil ang laman ng utak, ang laman ng puso ay mga bagay ng mundong ito. Naguyo na, nahatak na ang kanyang atensyon. Nakapokus na sa mga bagay ng mundong ito. Hindi mo kayang magbigay ng 100% na pag-ibig sa Diyos. At hindi rin accepted kay Lord na mahal mo siya at mahal mo rin ang iyong kayamanan at mga bagay ng mundong ito. Hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat bibigyang higit na halaga ang isa kaysa sa isa. Maintindihan natin yan. Kaya ang ayong istorya ko tungkol doon sa lalaking ubod ng yaman. Sabi niya, nasunod ko na ang lahat ng kautusan mula sa pagkabata ko. At ang sabi ng Panginoong Hesus, gusto mo talagang makatiyak na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Assurance ng iyong kaligtasan? Ebenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at i-distribute mo sa mga mahihirap, sa mga dukha. Lulugo-lugo ang mayaman na kausap ni Jesus sapagkat mahal niya ang kanyang kayamanan. Sabi ng Panginoong Hesus, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos ng taong mayaman. Iyan ang katauhan ng asawa ni Lot. Ligtas na sana, nasa daanan ng ligtas, patungo na sa lugar na ligtas, pero hindi nakarating. Bakit? Marami siyang pinanghinayangan. Kaya kung ikaw ay hinayang na hinayang sa iyong mga investment, sa iyong mga ipinundar, na dahil sa mga pundar na yan, hindi mo magawa ng 100% na i-commit ang iyong buhay, hindi ka makasunod sa Panginoon. At dahil sa pag-i-invest mo ng maraming mga bagay na sa mundo, hindi mo inisip na higit na mahalaga na pag-ukulan at suportahan ang mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos, lalong-lalo na po ang pagtataguyod at pangangaral ng banal na ebanghelyo na siyang susi at daan para ang tao magkaroon ng kaligtasan. Kung hindi mo ito mamahalin, hindi mo ito tatangkilikin, hindi mo ito susuportahan, ang ibig sabihin, mas mahal mo ang mga bagay na ukol sa mundo. Kaya ang nakakalungkot isipin, napakaraming tao na katulad ng asawa ni Lot. Nakalingon, laging nakatingin sa mga bagay ng mundong ito. Kasama na ang mga tinatangkilik natin. Kasama na ang lahat ng mga bagay na minamahal natin ng higit kaysa sa Diyos. Isip-isip. Ngayon ang araw ng paalala at babala. Pwede kong sabihin, ako ngayon ay katulad ng isang anghel na kayo po ay kinakaladkad. Kinakaladkad ko kayo na tayo ay lumakad sa matuwid na daan patungo sa kaligtasan. Kinakaladkad ko kayo na tayo mamuhay sa katuwiran at kabanalan. Kinakaladkad ko kayo na unahin nyo ang mga bagay na ukol sa Panginoon dahil malapit na tayong umalis sa mundong ito. At kung paano dinala sa ligtas na lugar si Lot at ang kanyang dalawang anak, ay gayon ka din sa muling pagbabalik ng Panginoon. Irarapture niya tayo. Hindi na katulad ng suwar ang lugar na pagdadalhan sa atin. Hindi na saan mang bagay ng daigdig na ito, kundi tayo dadalhin sa kanyang tahanang inihanda sa kalangitan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ako ay paroroon upang ipaghanda kayo ng dakong lugar na kalalagyan. John 14. Pag nandun na kayo, babalikan ko kayo para kung saan ako nakatira, ay doon kayo manirahan. Babalik na ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon, palingon-lingon ka pa. Ayaw ng Panginoon na hindi ka sumunod sa instruction. Ayaw ng Panginoon ang puso at isipan mo ay nakatuon sa maraming mga bagay ng mundong ito. Kaya nga ang sabi, inuulit ko ang Colossus chapter 3, verse 2 to 3, isa-isip niyo ang mga bagay na panlangit
sapagkat ang tunay na buhay ninyo ay natatagong kasama ni Kristo sa kalangitan, wala sa mundong ito. Kaya nga kung ikaw ay nakapokus sa mga bagay ng mundong ito, sa mga karangyaan sa mundong ito, sa mga kalayawan sa mundong ito, sa buhay na makamundo, kawawa ka kaibigan, kapatid, dapat ka sanang maligtas, pero nakakalungkot kapag dumating ang Panginoon at dumating ang rapture, maiiwan ka kung paanong naiwan si Lot, yung asawa ni Lot, nasumpa ang asawa ni Lot, ay gayon din ang magiging kalagayan mo. Hindi ka makakasama sa rapture. Kaya nga ngayon pa lamang, binibigyan kita ng pagkakataon at kinakaladkad kita sa pamagitan ng mensahe at pangangaral na ito, na ikaw ay lumakad na sa matuwid na daan patungo sa kaligtasan. Huwag mo nang lingunin ang mga bagay na hindi gusto ng Panginoon. Huwag ka nang lumiko sa kaliwa at sa kanan, at lalong huwag ka nang lumiko o lumingon sa mga bagay na magiging dahilan ng hindi mo pagkaligtas. Huwag nawang masumpa ang buhay natin. Gusto ng Diyos lahat tayo ay maligtas. Kaya ganito na lang ang inyong lingkod. Matapang akong nangangaral. Araw-araw nananalangin. Araw-araw nagbabasa. Araw-araw humihingi ng karunungan sa Diyos. Humihingi ng kapangyarihan sa Diyos. At sabi ko, Panginoon, puspusin mo ako ng iyong karunungan at kapangyarihan. Kahit sa pamamagitan ng live streaming, Panginoon, maipabot ang mensahe sa mga tao. Alam kong malapit ka nang dumating. Hindi mo gusto na ang sino man ay mapahamak, kundi ang gusto mo ang lahat ay magsisi at magbalik loob sa iyo. Ang gusto mo, Panginoon, ay lumakad kami sa daan at patungo sa ligtas. Ayaw mo, Panginoon, na kami ay bagsakan ng pag-ulan ng yelo, ng pag-ulan ng apoy. Ayaw mo kaming bagsakan ng mga salot. Ayaw mo kami, Panginoon, na kami ay makaranas, Panginoon, ng maraming mga kahirapang nakatakdang maganap sa huling panahong ito. Ang gusto mo, Panginoon, kami ay mabuhay na maligaya na kasama ka. Kaya nga, ako'y patuloy na nalangin sa Diyos at ngayon ay nangungusap sa inyo at namamanhik sa inyo. Go forward na po tayo. Huwag na po tayong mag-atras abante. Tuloy-tuloy na po tayo sa paglilingkod. Inuulit ko ang mga mensaheng ito. Nagsasadyos na rin lang tayo. Lubos-lubusin na natin. Lahat ng ayaw ng Diyos, ayawan na natin. At kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang gawin natin. Malapit na siyang magbalik. Nasa mga pintuan na nga siya. Malapit ng hipan ang mga trumpeta ng signal ng muling pagbabalik ng Panginoon. At malapit ng mangyari na hipan ang trompeta para bumagsak ang mga salot na ito ay sumisimbolo sa matinding galit ng Diyos sa mga taong suwail, sa mga taong matitigas ang ulo. Kaya nga iniibig kong mga kapatid at tagapakinig, samahan po ninyo ako. Ipanalangin ninyo ako lagi na araw-araw ay maisagawa ko ang seryosong pangangaral sa pamamagitan ng live streaming. Tumutulo ang aking mga luha. Ako po ay nananalangin ng may maalab na puso na ang tanging hangarin ko po maipaabot ang mensahe ng pagliligtas, ng biyaya at kahabagan ng Diyos sa inyo at sa lahat ng mga tao. Kaibigan kong minamahal, tulad ng mensahe ng anghel kay Lot, puntahan mo ang iyong mga kamag-anak. Darating na po ang matinding destruction. Ibibigay na ang mundong ito sa pamamahala ng Antichrist. Malapit nang maghari ang Antichrist. Bago mangyari yon, ililigtas tayo ng Panginoon. Kukunin niya tayo. Kumusta yung mga kamag-anak mo? Ayaw ng Panginoon, ikaw lang ang maligtas. Ayaw ng Panginoon na hindi kasama ang asawa mo. Ayaw ng Panginoon hindi kasama ang mga manugang mo. Ayaw ng Panginoon na hindi makasama ang relatives mo. Ang gusto ng Diyos, ikaw, ang buo mong sambahayan at ang marami pang tao na may kaugnayan sa iyo ay maligtas. Walang kasiyaan ang Diyos sa kapahamakan ng mga tao. Pero kung ang tao ay matigas ang ulo, tulad ng mga manugang ni Lot hindi nanampalataya, tulad ng asawa ni Lot na hindi sumunod sa instruction at nilingon
ang kanyang pinanggalingan, hindi naligtas. Kung ganyan ang maging kalagayan nila, wala na tayong pananagutan. Ang importante, ginawa natin kung ano ang dapat gawin. Kaya nga, may babala si Propeta Ezekiel, 3:18 ng Book of Ezekiel. Ang sabi niya, ikaw tao, ginawa kitang bantay. Sabihin mo ang ipinasasabi ko. Kapag ang masama nagpatuloy sa pagpapakasama, hindi mo sila binabalaan at sila ay namatay, sisingiling kita, may pananagutan ka. Alam mo nang masama, alam mo nang patungo sa kapahamakan, pero pinabayaan mo, may pananagutan ka. Pero, kung ang masama, pinaalalahanan mo, binabalaan mo, at nagpatuloy sa pagpapakasama, hindi ko sila sisingilin sa iyo, wala kang pananagutan, dahil sila'y binigyan mo ng babala. Kaibigan, kapatid, bago po ako magtapos, magkaisa tayo. Bigyan natin ng babala ang ating mga relatives, ang ating mga mahal sa buhay. At kung paano ang ginawa ni Lot na pagpursigi, na madala ang kanyang mga relatives, ay ganun ka din magpursigi. Lahat gawin mo para sila ay lumakad sa daang ligtas at hindi sila mapahamak. Ikaw ang daan para sila ay maligtas. Ang mensaheng ito ay kina-challenge ka. Abutin mo ang iyong mga mahal sa buhay. Hindi gusto ng Panginoon na ikaw lang ang maligtas. Hindi gusto ng Panginoon na ang asawa mo, mga manugang mo, mga kaanak mo, mga relatives mo, hindi maligtas. Gusto ng Panginoon, ikaw at ang buong mong sambahayan. Glory to Christ Jesus. Bago po ako magtapos, isipin ninyo ang inyong mga mahal sa buhay ngayon. Nakakilala na ba sila sa Panginoon? Sigurado ba kayo na kapag bumagsak at umulan ng apoy, hindi sila kabilang sa masusunog? Hindi ba sila kabilang sa mapupuksa? Kung hindi pa kayo sigurado, samahan na po ninyo ako. Una, manalangin na po tayo. At pagkatapos po, hikayatin natin sila na lumakad sa daan ng katotohanan. Na lumakad sa daang ligtas. Si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makakaparoon sa ligtas na lugar doon sa piling ng Ama kung hindi sa pamagitan niya, akayin natin sila. Akayin natin sila. Akayin natin silang magbalik loob sa Panginoon. Akayin natin silang mag-commit ng buhay sa Panginoon dahil ito ang tanging daan para sila hindi mapahamak. Kaya nga po, para po sa inyong mga mahal sa buhay na hindi paligtas, binibigyan ko kayo ng pagkakataon sa loob ng ilang sandali. Banggitin ninyo ang kanilang mga pangalan at sabihin nyo, Panginoon, iligtas mo ang aking mga mahal sa buhay. Alam ko, iniligtas mo ako, gusto ko iligtas mo din sila. Banggitin na po natin sila ngayon. Ano man ang pangalan nila, asawa, kamag-anak, relative, sino man. Sabihin na ninyo, gusto ko sila, Panginoong, maligtas. Pagkatapos nating manalangin, sabayan ninyo ng aksyon. Shira ninyo sila. I-encourage ninyo sila. Pag yan ay nagawa ninyo, pero hindi sila nag-response, wala na kayong pananagutan. Sige po. Ilapit natin ang ating mga relatives sa Panginoon. Hallelujah. So, may mga ilang prayer requests. Si Sister Lourdes Cerezo, na maging pre-cancer ang kanyang relatives at kaligtasan din ang kanyang buong sambayan. Si Yukiko Janpo Doki, na nasa Japan, ay mayroon din pong prayer request. Sister Lita Velasco, may prayer request din sa pamilya. O kayo, alam ko marami kayong prayer request. Sige po, bukas ang harapan ng Panginoon. Sabihin nyo ang inyong mga prayer request para sa inyong mga relatives. Tayo po ay mananalangin. Sa mga hindi paligtas,
Ikaw ba ay dumadaan sa daan ng kapahamakan? Ikaw ba ay patuloy na lumilingon? Lumiliko sa kaliwa at sa kanan? Hindi ka lumalakad sa daang matuwid patungo sa kaligtasan? Ngayon ang araw, ang mensaheng ito ay gumigising sa iyo. Magdesisyon ka. Iayos mo ang iyong buhay sa harapan ng Diyos para kung dumating ang Panginoon, hindi ka mapahamak. Magbalik loob tayo sa Kanya. Doon sa mga gusto talaga na makasiguro na lumakad sa daan ng kaligtasan at maligtas, sumabay po kayo sa panalangin. Lumapit tayo sa paanan ng Diyos. Manumbalik tayo sa Kanya. Manumbalik tayo kay Jesus. Anyayahan natin si Jesus at ang Kanyang banal na Espiritu na sumaatin at tayo ay patnubayan tungo sa matuwid na landas. Okay? Pray muna po tayo for acceptance and salvation. Sumabay po kayo sa mga wala pang katiyakan at hindi pa alam kung sila ay ligtas na. Ang daan ng kaligtasan ay only si Jesus lang. Ang Panginoong Jesus lang. Tanggapin mo siya, hayaan mo siyang maghari sa iyong puso at mamuhay ka alinsunod sa Kanyang kalooban. Tayo manalangin. Sumabay ka. Kaibigan, kapatid ko minamahal, ariin mo na ang aking dalangin ay sarili mong dalangin. Mahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Narito po ako nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa banal na aral at mensahe na aking narinig. Sa oras na ito, sinusuko ko po ang lahat ng aking nagawang pagkukula at kasalanan, kamalian, inisip, sinalita. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ang aking puso, nagbabalik loob ako sa iyo. Hugasan ako ng mahal na dugo ni Jesus para ako po ay maging malinis at maging katanggap-tanggap sa iyo. Panginoong Hesukristo, tumadalangin ako. Tanggapin mo ang aking pagsamo. Pinubuksan ko sa iyo ang aking puso. Sinasampalatayanan kong ikaw ang aking tagapagligtas. Inaanyayahan kita na pumasok at maghari ka sa buhay ko. At mula ngayon, tanggapin mo ako bilang anak mo at ibilang sa iyong pamilya diyan sa kalangitan. Salamat po sa mensahe ng kaligtasan. Mula ngayon, turuan mo ako lumakad sa matuwid na daan hanggang kamtan ko ang ganap na kaligtasan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito ang aking dalangin. Amen. Para po sa ating mga prayer request, sa ating mga pamilya, mga mahal sa buhay, na alam natin na sila ay wala pang katiyakan ng kaligtasan at dumadaan pa sa daan ng kalikuan, sila na nakapokus pa ang isip sa mga bagay ng mundong ito, na lumiliko sa kaliwa at sa kanan at gusto nyo silang maligtas at abutin, dumako po tayo sa panalangin para sa ating mga kasambahay. Mahal na Diyos, makapangyarihang Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, narito ang iyong mga anak na may mga prayer request para sa mga relatives nila, para sa mga kapamilya nila na wala pang katiyakan ng kaligtasan. Dalangin ko, Panginoon, sino man ang mga binanggit ng aking mga tagapakinig na mga kapamilya nila na gusto nilang lumakad sa matuwid na daan tungo sa kaligtasan, ang dalangin ko, Panginoon, gumawa po kayo ng himala, ng kaparaanan, para po sila makapanumbalik sa iyo at katulad ng aking mga tagapakinig, maliwanagan nawa sila. At nawa, Panginoon, iwan na nila ang kanilang mga Sodoma, iwan na nila ang kanilang mga Gomora, wag na nilang lingunin ang mga bagay na ito na magiging dahilan ng pagkahiwalay nila sa iyo at maging dahilan ng kanilang pagkapahamak. Panginoon, tulungan mo sila, buksan mo ang kanilang matang espiritual para makita nila ang tamang daan tungo sa kaligtasan. Lord, in the name of Jesus, I agree sa prayer request ng lahat ng mga kapatirang ito, ng lahat ng aking mga tagapakinig, na inaalala nila ang kanilang mga pamilya, mga kaibigan, mga relatives, mga kamag-anak na hindi paligtas. Ama, sa pangalan ni Jesus, kahabagan po ninyo ang bawat mga mahal sa buhay ng aking mga tagapakinig, na sa iyong muling nalalapit na pagbabalik, Panginoon, at magaganap na rapture. Hindi namin, Panginoon, gusto na kami ay maiwan. Hindi namin gusto, Panginoon, na maiwan din ang aming mga mahal sa buhay. Gusto namin, Panginoon, kung paano mo niligtas si Lot at ang kanyang dalawang anak, ay ganun mo rin kami iligtas. Alam namin, Panginoon, lahat ng nasusulat ay magaganap. Ikaw ay muling magbabalik at hindi kami masaya, Panginoon, na hindi makasama ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak, ang aming mga kamag-anak, ang aming mga mahal sa buhay. Lord, buksan po ninyo ang kaligtasan sa lahat ng kapamilya ng bawat tagapakinig ko na ngayon ay naglatag ng kanilang prayer request na gusto nilang maligtas ang kanilang mga kasambahay, ang kanilang mga kaanak.
Lord, kung paano ka nagligtas nung panahon ni Lot, ay ganun ka rin magligtas sa amin. Salamat po, Ama. Purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Inaangkin namin ang kasagutan sa aming kahilingang ito. Purihin ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Para naman po sa mga sakit at karamdaman ng ating mga tagapakinig, lalo na yung nagpahatid ng prayer request, Sister Lourdes, para sa kanyang relatives na gusto niyang maging pre-cancer. At sa iba pang mga prayer request nila Sister Lita Velasco, Yukiko Doki dyan sa Japan, tayo po ay manalangin. At sa inyo pang mga prayer request, lalo na sa mga may sakit. Mahal na Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, kami po yung nagkakaisang lumalapit sa iyo at nanalangin na ang mga prayer request na binabanggit ng aking mga kapatiran, lalo na sa mga sakit at karamdaman, ay iyo po, Panginoong, tunghayaan at iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay upang hipuin ang lahat ng uri ng sakit at karamdamang ito na inilalapit ng aking mga tagapakinig. Maring ito ay sa kanilang mahal sa buhay, maring ito ay sa kanilang personal na pangangatawan. Ama, sa pangalan ni Jesus, alam ko hindi maikli ang iyong kamay. Abutin mo ang mga taong ito at hipuin ang bahagi ng katawan na mayroong diferensyas. Ito man ay sakit sa ulo, ito man ay sakit sa puso, ito man ay sakit sa baga, ito man ay sakit sa buto, ito man ay sakit sa balat, ito man ay rheuma, arthritis, lahat ng uri ng sakit, maging sa mata, maging sa tenga, maging sa paa, sa iba't ibang parte ng katawan, sa iyong mahimalang kaparaanan, O Diyos, hipuin mo ang lahat ng mga bahagi ng katawan na may sakit at magkaroon ng himala ng kagalingan. Receive your healing in Jesus' name. At tunay nga, makaranas ka ng himala at manumbalik ang normal na kondisyon ng iyong katawan. Maging yan ay cancer man, maging yan ay virus man, sa pangalan ni Jesus, tinutunaw namin ang lahat ng uri ng kapangyarihan ng sakit na ito at sa pamagitan ng dugo ni Jesus, manampalataya tayo na tayo ay tinubos na sa lahat ng sumpa ng sakit at karamdaman at lahat ng gawa ng kadiliman ay atin ang pinuputol, ating kinakalagan sa pagkakagapos ang bawat tao sa gapos ni Satanas, sa lahat ng sakit na yan, sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang tanikala ng dyablo sa pamagitan din ng dugong banal na nabuhos sa krus. I declare ng miracle healing in Jesus' name. In Jesus' name. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. 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 Manampalataya tayo na ang Diyos ay naghihimala. Saan mang dako lugar tayo naroon, kung tayo may pananampalataya, pinagaling ka, natanggap mo ang himala ng kagalingan dahil sa iyong pananampalataya. At para naman po sa mga prayer request na mga personal, maaaring ito ay sa asawa, sa anak, o anumang mga pangangailangan na nais nating katagpuin, nais nating pakialaman ng Diyos na magkaroon ng kasagutan, tayo po ay magkaisang manalangin. Panginoon, tinataas ko sa iyo ang mga prayer request, maging ito man ay para sa personal na pangangailangan. Sila, Panginoon, na kapos sa pangangailangang pinansyal, wala na pong sapat na budget para sa kanilang mga anak, para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga bayarin. Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y nanalangin, buksan mo ang pinto ng kalangitan at hipuin po ninyo ang mga tao na po pwedeng makatulong sa amin, o gumawa po kayo ng daan, Panginoon, para po matugunan ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, maging ng iyong lingkod. Kayo po ang nakakaalam. Ama, sa pangalan ni Jesus, tinataas ko po, Panginoon, ang mga problema ng mga aking tagapakinig, kung ito man ay sa pinansyal na aspeto ng buhay, ito man, Panginoon, ay problema sa anak, sa asawa, maging ito man ay material, emotional problem. Lord, naniwala kami ikaw ang solusyon at walang bagay na hindi mo kayang gawin para sa iyong mga anak. Kaya sa pangalan ni Jesus, kaming lahat ay nagsusumamo. Pakialaman po ninyo ang buhay ng mga tao na nabibigatan na sa kanilang mga pasanin at problema. Ibsan mo ang kanilang kabigatan. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, humihiling kami ng iyong kapayapaan. Humihiling kami ng kagalakan mula sa iyo. Humihiling kami ng provision galing sa iyo. Lahat ng kakulangan sa amin, Panginoon, inilalapit namin dahil kami naniniwala. Walang problema na hindi mo kayang sagutin. Walang pangangailangan na hindi mo kayang tugunin. Ikaw ang Diyos ng source ng lahat.
ng lahat ng pangangailangan namin. Kaya po nanampalataya kami na ikaw ang makatutulong at makasasagot sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa mga taong kinakasangkapan mo, sa mga taong hinihipo mo para matugunan ang pangangailangan ng iyong lingkod, ng mga kamanggagawa ko. Salamat din, Panginoon, na hindi mo titiisin ang mga empleyado ng iyong kaharian sa kanilang mga kagipitan at pangangailangan. At tunay nga, O Diyos, na lahat ng tao na magre-response at susunod sa udyok ng iyong Espiritu Santo na tumulong at sumuporta sa iyong lingkod, pagpapalain mo sila ng higit pa sa kanilang inaasahan at patutunayan mo, Panginoon, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap, at patutunayan mo, Panginoon, na kapag kami ay nagbigay, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik mo sa amin. Salamat, Panginoon, purihin ka. Basbasan po ninyo ang bawat isa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen and amen and amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Purihin po ang Panginoon. Salamat pong muli sa inyo pong pagsubaybay sa ating Daily Bread. Kahit po tayo lumalagpas ng isang oras, alam po ninyong masarap pagsalusaluhan ang salita ng Diyos. Sa akin nga po, bitin pa po eh. Ako po nararanasan ko po mag-lecture mulang alas 9 hanggang alas 12, pagkatapos 1:00 hanggang alas 4, may crusade pa po sa gabihan. Alam po yan ng mga taga-Haberim Church dahil naranasan ko po yan, 3 araw na seminar, ako lang po yung speaker, mayroon pang revival sa gabi. So, naranasan ko rin po, 33 days, gabi-gabi, nangangaral po dyan po sa lugar, sa iba't ibang lugar po ng Masbate. Naranasan ko rin po, 21 days, gabi-gabi, nangangaral po sa mga krusada po, dyan po sa iba't ibang lugar ng Palawan. Iba-iba pong mga lugar. Kaya nga po, pagdating po sa pangangaral, yung isang oras na pagpipreach, bitin pa po sa akin yan. Pero mas masarap naman po yung bitin. Kumbaga po sa pagkain, ay hahanap-hanapin natin. At tayo po ay laging excited. Salamat po sa mga excited na talaga pong laging nag-aabang sa programang ito at palagi na pong nakikinig. Muli, kung kayo napagpala, isend po ninyo sa inyong mga relatives, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala, para patuloy na lumaganap ang mensaheng ito at mapagpala po ang lahat ng makakatanggap at kayo rin na nagsisend ng mga message na mula sa ating Panginoon. Salamat po at muli magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay at patuloy na sumusubaybay sa programa ng Bread of Life. Muli ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos from Carmona, Cavite, Philippines. Hallelujah!